But with God, yung intimacy with God na sinasabi sa atin dito, it's not through sexual intercourse. Because si God is a spirit being and I am a spirit being. So, spirit to spirit yan. And how do I become one with God? How do I become one with God? It's a secret place. When I go to the secret place, di ba, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kaya pala protected ka. Kaya pala lahat ng blessings na flow sa iyo because you stay in the secret place. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Sa kagaling ang power na yan. Sa gospel. That's why you have to preach the word. Kailangan mong magsalita. I-preach mo kung anong ginawa ni Jesus on the cross. Kaya itong power na to, ano ba naman yung magpipreach ako sa mga tao, pagkatapos wala namang action. Diba? Yung action, yung command mo, yung spirito niya na bumalik, that's action. Command mo, ang sakit na lumayas, yan ang action. Command mo, ang pera na dumating para pambayad itong mga utang na to, yan ang action. Kung walang action, paano yung re-release yung power? Diba? Nag-preach ka ngayon ng gospel, ito yung ginawa ni Jesus on the cross, and then, how do you release the power? By speaking it. Kukommand mo. Diba? So, okay. So, yung word gospel comes from the Greek word evangelion, which means good news. Yung salvation naman comes from the Greek word soteria. Ito ngayon ang salvation. Yung power ng Holy Spirit na sinasabi ko, yung dunamis power ng Holy Spirit, nasa Ephesians 1:19. Nakalagay dito, the exceeding greatness of God's power toward us who believe. O, kita mo? Kung hindi ka naniniwala, nasa iyo nga yung power, but you cannot use it, you cannot operate in it because hindi ka naniniwala. Or maybe, nasa iyo yung power kasi when you receive Jesus Christ, dumating ang power sa iyo, nasa iyo yung power, in its fullness, nasa iyo yung power. Kaya lang, you don't know how to use it. Kaya nandun lang, nakatenga lang. Parang ano lang yan lampara yan Ang oil is a symbol of the power of the Holy Spirit. Ang oil, anointing oil, di ba? Symbolic yan ng power of the Holy Spirit. That's why it's very important na meron tayong anointing oil. Ginagamit natin yan. Kung anong nararamdaman natin, sikit, pahid lang tayo ng pahid ng oil. Kasi symbolic of the power of the Holy Spirit. Kailangan maniwala tayo because sinabi niya, anoint the sick people with oil and they will recover. So symbolic yan. Pag sinabi ni Jesus sa atin na symbolic yan, so huwag na natin pakialaman bakit naging symbolic. Sumunod lang tayo. But ang oil, ilalagay natin sa lampara, kung nakatenga lang sa lampara yan, walang silbi yan. Kailangan sindihan para yan magbigay ng fire. Di ba? So ang oil nandito sa atin. Holy Spirit nandito sa atin. Kailangan sindihan natin. How do we sindihan? Di ba? By speaking it. Okay? Amen. Kasi tulungan tayo. Kayo may mga gifts kayo na wala ako. Yan. Ako may mga gifts na wala kayo noon. Kasi ganyan naman, hindi naman ibibigay ni Lord sa isang tao ang lahat ng gifts. Otherwise, siya na lang ang i-utilize ng mga, hindi na tayo magko-connect together. So, hindi tayo naiinggit dahil Pastora Terry nakakakit sa stage or nakakapunta all over the world. Hindi tayo naiinggit sa ganyan. Calling ko yun. Yung calling mo ang asikasuhin mo. Kasi binigyan ka ng fullness of God's power. And for example, ano sinasabi dito sa Romans 12:4-5, for as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we being many are one body in Christ and individually members of one another. So in other words, tayo dito sa ICGM ay magkakasama. At marami kayong abilities katulad si Sister Sheila, for example, marunong magluto ng jelly, napakasarap nung niluto niya na hindi ko kayang gawin. Ako'y kakainin ko lang yun. Pero yung mga tulungan at binigyan niya ako, tuwang-tuwa ako dahil ang sarap-sarap. Yung parang ganyan, tulungan tayo sa body of Christ. Pag may kailangan kayo magpa-pray for me, kailangan niyo ako mag-pray for you or mag-minister sa inyo, andito naman po ako. Kaya lang hindi naman ako available anytime kasi talagang nagta-travel din po ako. At napakarami po namin talagang trabaho, lalo na sa TCM, nagkakaroon kami ng maraming challenges ngayon.
Pero talagang ginagamit kami ni Lord dahil nakikita po talaga namin ang power ng Holy Spirit nag-ooperate dito sa TCM. Okay. So ang sinasabi ko po dito, kaya pala sinasabi ko 'tong, "And behold, I am coming quickly, and my reward is to give to everyone according to his work." Hinihingan ko po kayo lang ng mag-subscribe, mag-like, mag-comment kasi kahit na yun lang, maliit na bagay na yun, hindi niyo maintindihan kung gaano kalaki, kalawak ang pupuntahan niyan. So nakikita po namin kokonting nagse-share, kokonting ganyan, pero 7,500 kami sa isang viral kasi 'pag naka 5,000 ka daw, viral na 'yan. So meron kami niyan dati 2.5 million, meron kaming mga ganyan. Dahil nagse-share, 'pag gumagawa kayo ng ganyan, nakakatulong kayo sa work of the kingdom. Yung sinabi kong work, work, work ng kingdom, hindi yung paglalaba, hindi pagtatrabaho niyo sa opisina, hindi yung paglalampaso niyo ng sahig, hindi po 'yan. Ang work sa kingdom, propagation of the gospel to all the ends of the earth. 'Yan ang work. So kayo, hindi niyo naman kayang na magtayo ng ministry na, for example, di ko po sinasabi lahat kayo hindi niyo kaya, pero sinasabi ko kung hindi niyo kayang magtayo ng ministry ganito because we're spending like hundreds and hundreds of thousands dito sa ministry na millions actually ang inuubos namin dito. One conference alone, nung nag-conference po kami ng many years ago, we spent 2 million. The second conference, 2 million na naman ulit. Ganyan po kamahal ang ministry. Ang dami namin binabayan, mga Adobe, Premiere Pro, kung ano-ano, every month, mga more than 3,000. Napakarami pong mga apps yan o whatever, softwares, kung ano man tawag nila dyan. Dami po ang gastos talaga ng ministry. Hindi nyo kaya yan na gawin, but you can subscribe, you can like, you can comment, you can share. At yung reward namin, ay matatanggap nyo din because you are a part of TCM. I don't know how to emphasize it, pero yung kahit mga maliliit lang po na bagay na ganyan, it could really trigger itong pag-propagate ng gospel to all the ends of the earth. So, iniiyan ko po kayo ng tulong tungkol dyan na kung na-bless kayo dun sa message, i-send nyo po dun sa mga friends nyo, mga partners nyo. Marami naman pong gumagawa niyan. In fact, I received a letter yesterday galing Vietnam, yung letter. Isang pastor siya, may church siya doon. At sabi niya na may link daw ng Terry Chai Ministries pumasok sa kanya. So siya ay nagpa-follow through na sa akin. Blessed na blessed daw siya. Lalo siyang nagpupursige dito sa kanyang pag-work as a pastor dahil dito sa mga naririnig niyang messages sa akin. Kita nyo, tapos ngayon yung natututunan niya dito sa TCM ay na-impart niya dito sa church niya dito sa Vietnam. So it's really working all over the world. Kaya kailangan po namin ng tulong niyo. So you're not here as an accident. Hindi kayo aksidente. God brought you to ICGM because He wants to pour out His blessings upon you, which is very true. And it's not a coincidence that you're here either because God directed you here. How do I know that? Because in Proverbs 69, sabi niya, a man's heart plans his way. So kami nagpaplano ni na Pastor Noemi kung paano mapalago ang TCM. Meron kaming, ito yung interactive Zoom Live, or meron kaming mga kung ano, social media accounts, kung ano-anong pinapalabas namin, hindi po ba? So, yan ang pinaplano namin, and meron tayong ICGM kung saan ini-invite namin kayo. Yan ang plano ng tao. Sabi niya, a man's heart plans his way, but the Lord directs his steps. So in other words, ang nag-direct sa inyo na pumunta dito sa ICGM is the Lord. Hindi ako, hindi TCM. Ang ginawa ni Lord, nag-orchestrate ang Holy Spirit na marinig mo, merong announcement. And then, i-touch ka ni Lord na magbigay ng 100 pesos. Bakit kanya pinapabigyan? Ano 100 pesos? Ano lang, napakaliit na halaga po. Pero kaya nga ginagawa ng Holy Spirit yan para mag-sow kayo. Kung hindi kayo mag-sow, anong ibabalik niya sa inyo? Because if you don't sow, you don't reap. Very, very simple po ang sowing and reaping. It's a law in the kingdom of God. It is a law. And nakikita nyo, examine niyo yung family nyo, yung mga community nyo, ang office nyo, yung madalas magbigay, yung may generous spirit, yan ang pinaka-asensado sa lahat. Because siksik, liglig, umaapaw ang bumabalik sa kanya. Amen. Romans 8:28. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Anong sabi rito? ICGM, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang purpose, one of the purposes of ICGM is to help you fulfill your calling. Ano yung God-given destiny nyo? Tinutulungan namin kayong ma-fulfill nyo yan. But it is really for those who love God. So in other words, andito kayo sa ICGM because you love God. At ang definition ng those who love God is to those who are called according to His purpose.
Ibig sabihin, tinawag kayo ni Lord at dinala kayo sa ICGM. Bakit? To bless you. Give you the opportunity to be blessed. Kasi binigay na niya yan sa inyo. Ang gagawin niya, i-review sa inyo kung paano i-release ang mga blessings na yan. So God wanted to start a family. At yung family ng ICGM is one family sa Kanya. Ang saya-saya niya, actually hindi nyo hindi ko ma-emphasize ang kaligayahan ng Panginoon at meron tayong ganito. Nagsasama-sama tayo, nagtsitsaga kayo makinig sa akin. May minsan 2 hours, minsan 3 hours pa nga. Ang saya-saya ni God because ang Word of God is His Word. Ang Word of God is His life. See, Jesus is the Word of God. John 1:1 says, Jesus, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung God na yan? It's Jesus. Kasi sinasabi sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt amongst us. So if we paraphrase, in the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. So Jesus is the Word of God. So kapag ang Word of God ang ini-impart ko sa inyo, sa dito sa ICGM or even sa TCM sa mga videos namin, ang saya-saya ni Jesus. Bakit? Na-impart ang life niya sa mga tao ito. Nagkaka-connection siya sa mga tao ito through the word that I speak. Kapag kayo ay nag-obey. Kapag kayo ay nag-apply. It's very, very important. Ang kaligayahan ng Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ang naka-assign sa atin. He guides us. Sabi niya, He's our guide, He's our mentor, He's our counselor, He's our comforter, He's our leader. Sabi niya, He leads us into all truth. Because it's the truth that sets us free. There's nothing else that can set you free except the Word of God. There's nothing else. So ang Word of God na yan, but it comes by revelation. Sabi niya, sa John 3:16, for example, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Itong eternal life na sinasabi nito is not the life that we are going to have in heaven alone. Yun ang ultimate na eternal life na sinasabi dito sa Bible. But the eternal life, na word na yan, is found in John 17:3. Na sinasabi, eternal life is knowing God and knowing His Son, Jesus. And the word to know comes from the Greek word ginosko. Hindi ko po ma-emphasize, although a lot of you have heard this, a lot of you have heard this already many times. Kaya lang laging emphasize, ang ginosko is intimacy with God. Yan ang purpose ng TCM, to help you become intimate with God. So, itong intimacy na to, yan ang primary purpose for creating us. Tama? So, ang gagawin itong ginosko na to, kasi ginosko is the most intimate word ever spoken. In fact, it is found in Genesis. Ang sabi ni, and Adam knew Eve, and Eve conceived and bore Cain. Paano mabubuntis si Eve at manganganak kay Cain kung si Adam kilala lang niya si Eve? Impossible. So the word know comes from the Greek word ginosko. It means itong two people become one. And two people become one, like a husband and a wife become one through sexual relationship. But with God, yung intimacy with God na sinasabi sa atin dito, it's not through sexual intercourse. Because si God is a spirit being and I am a spirit being. So, spirit to spirit yan. And how do I become one with God? How do I become one with God? It's a secret place. When I go to the secret place, di ba, he who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kaya pala protected ka. Kaya pala lahat ng blessings na flow sa iyo because you stay in the secret place. Anong sabi ni David? Sa secret place. Sabi niya, one thing that I desire of the Lord is to seek thee, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His presence. Dito tayo pumapasok dito sa intimacy na ito na lagi kong ini-emphasize. Kasi kung wala ito, huwag ka na mag-expect ng kahit ano. It will not come. Because seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:6, sabi niya, when you pray, come into your room, and when you've shut the door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees you in secret will reward you openly. Nandun na siya sa secret place before you even enter the secret place. So kaya nga, ako talaga, pag ako yung nasa secret place, nagwawala po talaga ako kasi yung presence ng Panginoon, Diyos ko, hindi ko mawari. Yung presensya niya, talagang grabe po, grabe. Lagi kong sinishare din ito, no?
Minsan in deep worship ako, ang dami-dami kong experiences na ganun, pero it is one of my most favorite. Yung, nakita ko si God the Father, praise and worship, tas nakita ko siya, umiiyak. Of course, parang silhouette lang, nakita ko si Father. Hindi si Jesus, hindi si Holy Spirit. First time ko nga ma-meet si Father, face to face again. Sabi ko, Father, kayo po yan, Father. Tapos sabi niya, oh anak, I am your dad, I am your papa. The one you call papa every day, many times a day. Tapos sabi ko, Papa. Kasi papa tawag ko tuloy, Papa, ba't kayo umiiyak? Tapos sabi niya sa akin, anak, kaya ako umiiyak. Kasi na-touch ako dito sa worship mo. Sabi niya, na-touch ako to the core ng aking puso. Kasi naisip ko yung talagang sobrang intimacy. Talaga yung intimate relationship na na-experience ko with God the Father, with the Holy Spirit, with Jesus Christ. Hindi mo mabibili na salapi. Nakita ko talagang. Tapos sabi niya, si anak, na-touch ako sa worship mo. In the deepest core of my heart. Sabi niya, really, Father? Na-touch ka sa worship mo? Oo. Kasi sabi niya, yung kasi, maraming mga anak ko, sabi niya, marami kayo. Kaya lang, maraming sumasama sa akin. Pero ano lang, kasama yung mga listahan nila. Sabi gano'n, nakalista yung mga hinihingi nila kay God. Oh, ano, you bless me, Father, prosper me, pambayad ng matrikula, pambayad ng ilaw, pambayad ng pambili ng bahay, etc., etc. Pero ikaw, anak, sabi niya gano'n, yung deep worship. Parang yung kasi ginagaya ko si David talaga, ginagaya ko si Daniel, ginagaya ko si Abraham, ginagaya ko lahat sila. Nung bata pa ako sa spirituality, nung ano pa lang, first few years ko, talagang nagsisik ako, bakit sila powerful? Ano bang nasa kanila? What is behind them? Ano ba? Bakit sila so powerful? Bakit nalabanan ni David si Goliath? Bakit ang tapang-tapang niya? Paano siyang sigurado yung maliit na bato na yun? Pag inano niya dito sa kanyang slingshot, ay talagang pupunta sa noo ni Goliath. Samantalang si Goliath ay naka-helmet. Paano magpe-penetrate yung bato na yun? Bakit ganun sila? Bakit sila so powerful? It's because of the intimacy that they have with God. Kay David ko nakuha itong Psalms 27. Sabi niya, in the time of trouble, he will hide me in his pavilion. And in the secret place of his tabernacle, he will hide me. Can you imagine? Tatago ka ni God. Kung meron ka problema, itatago ka ni God. Pagkatapos, ano sabi niya dito? Na He will set you high upon a rock. Yan ang nakikita ko sa aking sarili. Kapag ako nag-worship, He sets me high upon a rock. Kahit ano pang malaking problema na yan, wala na akong pakialam, alam ko na resolve na ni God. Because yung responsibility ko is to be intimate with Him, and then He takes care of me. He takes care of my needs. He will take care of the Father's needs, and He will take care of your needs. Yung Father's needs? Gusto niya ng family. Gusto niyang mahalin ko siya. Gusto niyang ko siya, kausapin, mag-communicate ako sa kanya. Gusto niyang mag-praise ako, kumanta ako. Gusto niyang magsayaw ako sa harapan. Yan ang gusto ng Panginoon. And then He takes care. May business yung tinatawag na rest. It doesn't mean na hindi ka magtatrabaho. Of course, kailangan ka may natural body ka. Natural body, kailangan mag-work yan. Pero hindi ka mag-work, mag-double time ka sa trabaho, whatever, puro ka na lang mag-overtime para kumita ka ng malaki. No, it has to be supernatural because we are supernatural beings. Amen. Amen. So, now yun, sabi niya, for God so loved the world. So, maintindihan natin, ano ba talaga yung gospel? Ito yung gospel. Si Adam and Eve nagkasala at na-inherit ng humanity, ng buong humanity, ang kasalanan yan. Di ba? So tayo lahat ay makasalanan. So tayo lahat deserving of sort of punishment. We're deserving of hell kasi tayo nagkasala. But that was not the purpose of God for us. Ang purpose is magkaroon siya ng family dito. So ang gagawin ni God, the Father, is preserve niya itong family niya. Ayaw niya itong mawala. Di ba? Gagawa siya ng paraan. Na-encounter ko si God dito, face to face. Tinatanong ko sa kanya, Papa, bakit ka ako si Jesus ang pinadala mo? Kasi God siya eh. Anak mo siya. Kailangan bang isang God mag-suffer ng ganyan? Kasi unang-una, tinatanong ko kay God, pwede po bang sabihin niyo sa akin kung ano talaga ang sinuffer ni Jesus on the cross? Pwede niyo po bang share sa akin? Although na-appreciate ko
Gusto kong maintindihan para lang yung revelation ang hinihingi ko. So, pero siyempre, ang God the Father, He will speak to me by the Holy Spirit. Ganyan naman po yung protocol dyan. So, gusto ko lang malaman, kung ang Holy Spirit, kilalang-kilala ko yung baptism, kilalang-kilala ko, talagang lumalangoy ako sa rivers ng living water na yan. Kilala ko si God the Father kasi yung nakita ko yung God the Father, pagpunta niya dito sa mga patriarchs natin in the Old Testament, like God the Father, naging pillar of cloud by day and pillar of fire by night. Kilala ko si God the Father. Pero si Jesus, hindi na sinasabi si Jesus na Old Testament except like angel of God. Although, of course, that was Jesus himself. Hindi ko pa ma-appreciate kung ano talaga ang ginawa niya on the cross. So, ang daming revelation na ginawa sa akin. Nung na-reveal na sa akin ang ginawa ni Jesus, doon na ako nabaliw-baliw. Doon na talaga nag-operate ako sa gospel, sa power ng gospel. Doon na talaga ako naniwala. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.